reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ko ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam ko ang paglingaw ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam ko ang paglingaw ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Good morning, Jesus! Happy Easter, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ayan, Pastor, bati ka naman. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Yan. Binabati po namin ang lahat ng kapatiran sa Comfy News, North, East, West, and South. Lalong-lalo na yun sa ating mga kapatiran sa overseas, sa ating mga nasa USA, Canada, Australia, Japan, New Zealand, at sa lahat-lahat na hindi man namin nabanggit, kayong pong lahat ay aming binabati ng Happy Easter at magandang umaga po, mga kapatid. Sige, pangunahan tayo ng isang panalangin ni Pastor. Diyos namin na nagmamahal sa aming lahat. Hindi ka nagbabago. Kami pong lahat ay minamahal mo. Ano man ang kulay ng aming balat.
you are the same God who created us and who love us. So speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Bago tayo magtuloy-tuloy, basahin po muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Hebrews 12 verse 1. Ang sabi po, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Sa Tagalog po, Pastor, kaya mo? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Purihin ang Panginoon. Napakaganda ng mensahe natin sa buong linggo. At ito pong ating magiging topic ngayon ay napapanahon din, lalong-lalo na after ng Easter. Kaya bago kami magpatuloy, kami po muna ay aawit na related dito sa ating topic ngayon. Sige. Brother Jerry? Kasama ni Sister Sally po. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Ng magandang balita para sa inyo. One more time, sabayan niyo kami. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, humayo. Ng magandang balita para sa inyo. Lahat ay malayo, sama tayong dami. Ilaga silangan, timog kanluran, lahat hahatiran. Kaming lahat ay humalayo, sama tayong dami. Ilaga silangan, timog kanluran, lahat hahatiran. Magandang balita, salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganahan kay Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahatid Ng magandang balita. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos at talagang yan po ang nire-require sa atin, Lord. After the Easter, mayroon tayong tungkulin yung ating binigay na tungkulin sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Tayo po ay, Brother Jeremy, isa na lang. I love you, Lord Jesus. Kasi ito po yung ating parang pledge. Bago tayo, pakawalan ko si Brother Jerry dahil siya may prayer meeting pa. Sige. Sabi po, I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus, I love you more than gold. I offer you Myself as a living sacrifice. Use me As an instrument
instrument to gather more souls. I love you, Lord Jesus, because you first love me. I Love you, Lord Jesus, I love you more than gold. I Offer you myself as a living sacrifice. use me As an instrument to gather more souls. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kapatid, na tumulong sa amin sa aming awitin. Thank you, Lord. Sige. Babasahin muna ni Pastor Fred ang ating word. Okay, sige. Ha? Lakasan. John 3:16 to 17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. This is the message of the Lord taken from John 3:16 to 17. Let us pray. Mapagpala naming Ama, the revealer of all things, for the sake of His children. Lahat mo ng sinasabi mong kautusan, Panginoon, lahat po ng ninanais mo sa bawat isang nilalang na pinili mo at hinirang sa isang napakadakilang gawain, dapat magkaroon ng katuparan. Let the power of the Holy Spirit anoint these words and be alive in our hearts and in the heart of listeners. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And Thank you, Lord. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige. Ito pong ating magiging topic. Ang title po is God is Global, so I am an ally. So this is the last subtopic sa ating part 4. Na ang sabi po sa part 4 natin is, I am love, so I love without reservation. Konting review po lang, mga kapatid, ng mga nakaraan nating mga ng mga Thursday, ito po ang mga topic under sa ating part 4, which is, God is love, so I am empathic. So tayo po ay nasa shoes na ng ibang tao, so nagkakaroon tayo ng empathy sa ating mga kapwa because we know that God is love. Kinakailangan makita ang ating pagmamahal sa ating kapwa. And God is patient, so I am enough. Tayo po ay nagiging mapagpasensya na rin kasi enough na, yung sapat-sapat na talaga yung ating pag-ibig sa kanila. And God is skillful, so I am valuable. And God is giving, so I am content. At the other Thursday po, bago po mag-Holy Week, ang naging topic natin is God is relational, so I am inclusive. So, tayo po, yung relasyon natin sa kapwa natin ay nadidevelop kapag alam natin na si Lord gusto niya nakikipag-fellowship sa bawat isa sa atin. At ganun din po ang dapat bawat isa sa atin, magkaroon ng fellowship. At itong fellowship na to, kinakailangan magkaroon ng resulta sa ating misyon, yung ating commission sa Matthew 28 na God is global, so I am an ally. So, Pastor Fred, ano ba yung unang dumating sa'yo sa God is global? Yung pong global, yung global, relating to or involving the entire world, worldwide, applying to a whole as a mathematical function.
So, pag sinabi mong global, lahatan. Lahat po ito. Lahatan yan. Lahatan yan. Kaya Lahat- yung ating lahat word sa ng John country. 3:16, for God so loved the world. Mahal niya lahat. Lahat po ng nandito po sa mundo. Yan, wala pong exempted dyan. Mapabanal ka man, mapasiner ka man, kahit na anong, kaya ang binrek ni Lord na una is racial barrier. Walang pinipiling lipi. Walang pinipiling kulay. Kaya lahat po tayo na nasa mundo, mahal na mahal ng Panginoon, anuman ang profession mo. Pati gender, mapababae ka man, mapalalaki, whatever, yan po ay lahat tayo ay mahal ni Lord. Yan. Nasa Canada ka, Oho. Nasa amang lugar. kasama sa mundong ito. Oo, lahat. Amerika, Australia, India, Malaysia, Thailand, Oho. o anumang bansa, Kahit na anong bansa ka. kasama ka dito. Yun na nga, yung sinasabi nating social barrier, kahit ikay makasalanan, nasabi mo, pinakamakasalanan ka na, kasama ka. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya ito, pag sinabing God is global, siya po ay concerned sa lahat-lahat ng tao kung saan man tayo, ano man tayo, at anumang kalalagyan natin sa oras na ito. Kaya kapag ka naman tayong mga Kristiyano, pag sinabing, so I am an ally, kakampi ka ni Lord. Kakampi Meaning ka. kasi ng ally is, To unite or to form a connection between one that is associated with another as a helper. yan, Kaano ka? oo. Katulong ka. Katulong ka, To form a relation between nations, kunyari, nation, families, business, etc. at lahat ng community na mayroong ganitong layunin. Layunin, oo. Itong lahat na to, sama-sama tayong lahat Amen. na i-proclaim ang mensahe No. ng ating Panginoon to save the world. To enter through into an Him. alliance. Pag sinabi mong enter into an alliance, kaalyado ka, kakampi ka, di ba? Hindi ka kaaway. Ito yung, ito yung sinasabi ni Lord sa Matthew 10:33. Ano nga yung sinasabi ni Lord? Kapag hindi ikaw yung taong nag-i-scatter, ikaw yung taong nagdi-deny kay Lord. If you deny me, sabi ni Lord, I will also deny you before my Father in heaven. So, hindi ka alay. Oo. Pagka dinideny mo si Lord, hindi ka kakampi. Kaya ang mga kakampi ng Panginoon, yun yung mga nakikinig, yun yung mga tumanggap kay Heso Kristo. Yan, lahat sila, yung mga tinuring ang sarili nila na anak ng Diyos kasi nanampalataya sila kay Lord. Di ba? So, meron silang mga May common tungkulin. denominator tayo, si Jesus Christ. Okay. Oh, yan. Para ba sabing, you've got a friend Yes. when you're down in trouble. Oo. Kasi yung ang declaration nila, lahat ng alay ni Lord, ang declaration ganito, God sees me, alam niya na walang nalilingid sa Panginoon, and He hears me, naririnig. Lahat ng, ang isang taong may relasyon sa Panginoon, kilala niya ang Diyos niya. He hears us and He loves us. So, kilala niya yung attribute ni Lord na He is an omniscient God. He is an omnipotent, napakamakapangyarihan ni Lord, and He is an omnipresent God. Wala kang lugar na maaring pagtaguan. Di ba? Omniscient, wala kang maitatago. Siya lang ang nakababasa ng nasa puso, ang nasa isip ng isang tao. Yang lahat na attribute na yan, ang Panginoon ang maaring gumawa. At salamat sa Panginoon, at bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng ganyang attitude rin kapag kilala mo ang Diyos mo. Amen. Kilala mo si Jesus na siya. Ang napakaganda kasi sa atin, nagkatuwang tao si Lord eh. Kaya ang sarap maka-identify. Kasi dito, isa sa example dito sa librong pinagbasihan namin dito sa ating lesson na to, which came from a book entitled I Am Transformed, which is Sons and Daughters by Rebel. Meron pong ibinigay na example. Sino nakapanood sa inyo ng Toy Story? Dito po sa Toy Story, ang pinakasikat po dun kasi si Woody. Dun sa Toy Story kasi, meron siyang isang theme song na sumikat.
Ang sabi nga, you've got a friend in me. Yon. Kasi itong si Woody kasi, ang naging kwan niya is yung toy siya yung isang bata doon na ang pangalan, yung isa, nagkaroon ng isang kaibigan rin na isa ring laruan, ang pangalan is Buzz Lightyear. Si Buzz Lightyear, nagkaroon sila ng si Woody at saka si Buzz, nagkaroon ng experience, nagkaroon sila ng parang konting away, pero later, they become allies. Naging magkakampito doon sa story, sa Toy Story. Kaya yung kanilang doon sa movie na yon, kapag nagkaroon ng theme song na You've Got a Friend. At tuwa kasi ako doon sa lyrics nung You've Got a Friend na yon. Ngayon, saan nga ba yun sa pastor? Meron akong sinulat ko yung You've Got a Friend dito. Ayan. Ito yung ito yung... Doon sa music na yon. Ang sabi kasi doon sa You've Got a... When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, just remember what your old pal said, boy, you've got a friend in me. You've got a friend in me. Hindi ko na masyadong makuha yan. Pero ang ganda-ganda po noon, pagka tinignan mo yung... Parang si Lord, hindi ba? Sa John 15, sabi, I do not call you friend. I do not call you servant any longer. But I call you friend because I have told you about the Father. Alam mo lahat. Oo. Kasi kumisan, meron kang sa asawa mo na lang, meron kang mga sikreto hindi masabi. Pero doon sa best friend mo, sa BFF mo, nasasabi mo eh. Ibang Diba? BFF yun. Oo. Si Lord Yung talaga. BFF na makatutulong sa iyo. Oh, at saka yung Hindi nagsasabi ng totoo one-sided sa'yo. na ikaw ang dadalhin Ang sa tunay labas, kasing ha? kaibigan, yung kinukorek ka. Totoo yan, mga kapatid. Kapag ang isang kaibigan mo, puri lang sa'yo ng puri, kahit mali na yung ginagawa mo, hindi po tunay ng kaibigan yan. Kaya ang tunay ng kaibigan, sabing gano'n niya, there isn't anything I wouldn't do for you. Yung kaibigan mo, kahit na ikaw ay, kasi, sabi gano'n, kapag ang tunay na kaibigan kasi, pagka nagkamali ka, sasabihin na mali ka. Kasi Yes, at friend. stake ang pagiging magkaibigan niya. Pero sinasabi yon hindi dahil sa hindi ka mahal, dahil gusto kanyang matino. Alam mo, Yun. tunay na kaibigan, Oo. kung sino, Sino? in times of need. Yes. In times of need, kaibigan mo talaga. Kaibigan Doon mo mo malalaman ang tunay na Oo, kaibigan. tunay. Oo, yun ang talagang makikita mo na kasi sa pagiging alay, apaka-importante na tulay na makita mo talaga sino yung mga talagang kaalyado mo. Yung kaalyado mo. Aliado. Ang hirap po talaga, alam niyo po ba, ako nung magkaroon ako ng ma-join ako sa Comfy, sa pagiging charismatic, nagkaroon ako ng problema sa mga kaibigan ko. Yan. Ang sasabihin sa akin ng mga kaibigan, basta ikaw ha, huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Ako, ang bigat po. Kasi magkakaroon talaga ng changes pagdating lalo na sa form of worship natin. Di ba? Yung mga nakagisnan nating mga turo na unang mga turo sa atin, pag nag-contradict na sa Word of God, natural, meron ka ng conflict dyan. Doon na ngayon nagkaroon ako ng pero sabi nga ganon, if you please the Lord, He can make your enemies into your friend. So, kasi naging frenemy na sila eh. Friend ko, pero parang ayaw na nila akong kausapin kasi sabi nga na, nag-iba ka na ng relihiyon, nagkaiba na, ang bigat po talaga. Pero yung ba ang mga kaalyado mo, kailangan talagang mamili. Kasi magiging sabi nga ng mami noon, natatandaan ko yung kay Sister Ligaya, nung siya pa ay nabubuhay, sabi niya, ang mga tunay na kaibigan mo at ang mga tunay na kamag-anak mo, yung makakasama mo sa langit. Sila yon. Kasi kahit sa kamag-anak, merong mga hindi tatanggap. Hindi tatanggap ng ating pananampalataya. Ibig sabihin that Jesus is the only way, the truth, and the life. Merong nagsasabi, hindi po pwedeng mawala si ganito. Hindi po pwedeng si Jesus lang. Imagine that. Pagka yun na po ang maririnig mo, paano ka ngayon na ikaw ang nakaalam ng katotohanan? Di ba? At ang global heart kasi ni Lord, kinakailangan yung katotohanan na ibigay. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Yung truth po, napaka-importante.
Meron nga ako isang nakausap na tao eh. Sabi sa akin, noon pa yun, brother, yung Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you Will be and saved. your family will be saved. Ayos na, ligtas na yung buong pamilya ko. Hindi ba yun ang sabi? Hindi daw turo sa kanila doon sa simbahan nila. Hindi niya alam kung ano man tunay na definition. Ikaw na nakipag-isa kay Kristo ang gagamitin upang yung buong pamilya mo ay maligtas. maligtas. Yes. Kasi yun sinabi yun doon sa jailer eh. Hindi ba? Nagtanong siya, paano ako maliligtas? Kasi ang pinakakwan doon, talagang sa isang pamilya, gagamitin ka para maligtas yung buong pamilya mo. You will already have this global heart of God. Hindi lang ikaw, ha? Oo. Hindi mo aasamin na ikaw lang ang maligtas. Remember mga kapatid, ang kaligtasan ay individual. Hindi mo po pwedeng ipahiram sa iba. Hindi po pwede. Pwede kang gamitin lang para maging mouthpiece ng Diyos. Yun nga yung sinasabi. Maaari mong i-share si Lord sa kanila para sila man ay magkaroon ng kaligtasan. Yun ang magiging, yung heart mo na ngayon, andun na yung prayerful heart mo na, Lord, sila man, gamitin mo ako para sila. Yung pagbabago natin ng ugali, pagbabago natin ng pananalita, yun po ang magiging, kung minsan yung silence mo, magagamit yan para sila ay magtaka at sila ay malapit sa Panginoon. Lalo na kung dati tayo madaldal at kung ano-ano yung mga lumalabas sa mga bibig natin. Subukan lang natin na manahimik, mga kapatid. Magtataka na yung nasa paligid natin eh. Saka magtatanong. That's the time. Pag nagtanong na, kinakailangan ready. Kaya nga nagkakaroon tayo ng discipleship training, mga kapatid, para malaman natin kung paano magamit ng Panginoon. Di ba? Noong araw, ang gusto ko, umuulan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung Bible ko na itatago ko dito sa ano? Sa likod. Sa likod. Oo. Kasi, Pag nakita yung may dala-dala akong Bible, eto na, hadi ka na, minumanta tayong lahat. Ika, huwag ka nang pumunta riyan. alam niyo, kaya nga yung last topic natin na God is relational, so I am inclusive. Kasi talagang, ikaw pag natanggap mo si Lord, gusto mo na magkaroon ng fellowship sa lahat din ng kwan ng kapatiran eh. Ang magkakaroon ka na, mababago talaga mga set of friends mo. At magiging included ka na sa family of God. Di ba? Pagkatapos, yung prayer mo ngayon sa puso mo, kinakailangan yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, magkaroon rin ng relasyon sa Diyos. Kinakailangan, kaya itong last topic natin sa part 4 na to, kaya sabing gano'n niya, wala na tayong reservation, kinakailangan, go! Kinakailangan magamit ka, kaya sama-sama tayong humayo. At salamat sa Panginoon. At nakikita na, lalo na kapag nakikita ng Diyos yung puso mo, na gusto mo talagang paggamit sa Kanya, use me as an instrument to gather more souls. Pagka ikaw ay ina-offer mo ang sarili mo para magamit, para malapit ang lahat ng tao sa Diyos, sabing gano'n niya, alam mo, papatulan ni Lord yung prayer na yan. Kasi yan naman ang gustuhan ng Panginoon. Kaya dito, sabi niya, meron kasing sinulat si King Solomon eh. Doon sa Ecclesiastes 4, 9-12. Napakagandang i-share natin yon. Alam mo to, maraming oppression, panggigipit, pang lahat ng klaseng kahirapan, matitikman mo dito sa gawain ito. Kasi iba-iba ng lahi, iba-iba ng kinalakihan. Oo, iba-iba ng paralan, iba-iba ng location ng tirahan. Kaya yung customs and tradition, nagkakaroon ng conflict. Yes. Ang gusto ng Panginoon, buong mundo ay Malapit sa Kanya. malapit sa Kanya at Makilala magkaroon siya. ng kaligtasan, not to condemn.
Yes. Yung oppression, kasi, pagka sumama dyan, mga salbahe yan, tayo na lang. Ganun. Hindi po pwede yun. Oo. Kasi ang tunay na nakatanggap o ang tunay na naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig na yun, hindi mo po pwedeng suluhin lang eh. Nagbaburn na sa puso mo yun eh. Kaya Kinakailangan. Kaya nga yung mga bagong, naalala ko nung bago-bago ko. Alam mo, tuwa-tuwa, yan yung sinasabing honeymoon stage with the Lord, yung after ng Life in the Spirit seminar, damang-dama mo pag-ibig ng Panginoon. So gustong-gusto mong i-share, lalo na yung mga natutunan mo sa seminar. Ando na, may notes ka, hindi ba? Yung po. Lahat ng scripture na mga natutunan mo. Gustong-gusto mong i-share. Kaya sabing ganun doon nung sa opisina, kasi nakahiwalay po ako doon sa mga empleyado dahil nga ang hawak ko noon, administrative officer ka. Tapos sabing ganun yung, pag nasa reception at may hinahanap ako, kaya yung merong kwan, nakita mo yun? Sabi niya, pag umupo ka dun sa harap nung officer namin na yon, babasahan ka na ng Biblia. Kasi bago-bago ka, very eager ka eh. Hindi ka pa marunong. Kumbaga kumisan, kaya nga tinitrain. Kumisan po kasi, yung pag-share natin, na-over tayo. Masyado kang, hat na hat ka pa eh, di ba? Kumisan, alam nyo, ang pag-share kasi ng Word of God, pinagpe-pray muna yan. Titignan mo yung discernment mo, ito bang salita ng Diyos na hawak-hawak mo, na ampat para okay dun sa taong kausap mo. Kumisan, lalong nalalayo kapag meron kang hindi tama yung, maririnig po yun. Kaya nga training maganda yung training kung paano ka mag-share ng Word of God eh. Tinuturuan din tayo para maging disimulado ka rin kung paano ka mag-share ng Word of God. Kailangan pati, may kakampi ka. Yes, kakampi May ka. kakampi Oo. ka. Hindi ka po pwede nag-iisa yung, talaga. yung mga nakapaligid sa iyong pagkapupunta, Yun. delikado ka Ganun doon. po dati ko. Wala pa akong kakampi doon sa mga empleyado. Lalo na noon, nagsisimula pa lang po akong magbago. Akong kaaway nila lahat. Ang hawag ko administrative eh. Biruin mo, kasi once nabigyan ko sila ng memo, talagang delikado. At saka, disciplinarian po ako noon during that time. So, wala ako talagang empleyado na tunay na naramdaman ko nagmamahal sa akin. Di wala akong kaalyado. Kaya kapag nung nagsimula akong LSS ako, na life in the, ando na eh. Ang pagbabago po, hindi mo na agad eh. Hindi mo makikita ulag sa mukha mo. Kumisan, medyo konti pang kasungitan pa sa mukha mo. Dahan. Pero yung puso mo, inooperahan na ni Lord. Unti-unti nang nagbabago. Ganyan po ang nangyayari. So, yung pagbabago mo, hindi agad maniniwala ang persecutor na sinasabi ni Pastor na oppression is the people around you. Those who will not believe that you have changed life. Yan. Di ba? Mabuti na yan. Si Pastor din eh. Mabuti na yan nagkakaintindihan. Oo. Ano sabi sa'yo? Kasi pag sila wala pa ako. Oo, di Sa ba? pag sila, kasi biyernes eh. Oo, pang prayer meeting. Pag sila magpi-prayer meeting alam ko na yun, Mhm. isa-isa kong kinukuha yung mga nasa prayer meeting. Oo. Dinadala ko sa inuman. Dumating na yung pagkakataon na dadalawa na lang sila. Si Brother Emmy sa sa Quezon City. Oo, sa kumpanya namin. At dumating na rin ang pagkakataon, wala nang kasama si Sister Nilda. Tinawag ako ng Lord. What will you profit if you gain the whole world but lost your soul instead? Yan. Kaya si Lord, hindi uubrang hindi ka bigyan ng kaalyado. Kasi dati, kaaway ko po ang aking brother husband pagdating po sa gawain. Pero, ang maganda doon, sabing ganun sa Ecclesiastes 4, 9-12, ang sabi is, two are better than one because they have a good return for their labor. Kaya, alam nyo naman ng husband and wife, dapat iisa lang ang layunin para kaya magkaroon ng magandang pagsasamahan ang mag-asawa. Kinakailangan meron kang isang purpose in life at isang joy
Pareho kayong nag-i-enjoy sa paglilingkod sa Panginoon. Iisang purpose nyo, share mo si Lord. Di ba? At kung hindi ganoon, talagang may conflict. Pero ang ganda sa Ecclesiastes 9:4-9, sabi nga, 2 are better than 1. Nagkaroon po na ako ng kaalyado. Nung ipuin siya ni Lord, naging company member na rin siya. Salamat sa Diyos, pare-pareho. Nauna pa nga siyang nag-full time. Purihin ng ganon. At, Dahan-dahan ng growth niyan, ha? dahan-dahan talaga. Merong iba na nagnanasa, para bang ganito eh, kapapanganak lang. Oo. Ang gusto ko, pag kakusapin pa yung bate, nasa crib, ang gusto ko, paglaki mo, ha, Ganito ka ikaw na. ay pastor, naintindihan mo ba yan? Yan. Ganon din yun sa Dahan-dahan. Christian life. Ang growth natin, para ring itinihalin tulad sa isang baby. Di ba? Dati milk pa lang. Oo. As you grow older, nagkakaroon ka na ng mature teaching, nagkakaroon na ng solid food. Ganyan. Kaya sabing gano'n niya, ituloy natin yun sa Ecclesiastes 4. Sabi nga magmula sa 10 ulit, if either of them falls down, one can help the other up. Kaya napaka-importante na makialyado ka. Kaya 2 are better than 1. But pity anyone who falls and has no one to help them. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, napakahirap po ng nag-iisa. Kasi lalong-lalo na sa paghahayo. Kaya nga yung paghahayo, they are being sent 2 by 2. 2 by 2s. Ay, sabi nga namin doon sa mga coordinator na, lalo na kulang tayo sa manggagawa, pag isa lang nga manggagawan dumating sa inyo, yung coordinator po, nakakuha na yan. Yan ang kaalyado, nakaalalay na. Alalay sila. Napakasarap po ng gano'n na nararamdaman mo na meron kang kakampi. Yan. Kaya sabi yun sa verse 11, also, if two lie down together, they will keep warm. How can one keep warm alone? Kaya totoo naman yan, di ba? Kaya sa verse 12 pa, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. So, mas matindi pa nga kapag more than 2. 2 or 3. At katulad rin niya na naihighlight tulad kasi ito dun sa walis tingting eh. Nakakawalis po ba yung isa, dalawa lang? Ting-ting lang. Tingting lang? Mas maraming strand, mas maraming tingting, ay ang sarap iwalis. May di ba? tali yun, Oo, may tali. Ibabind ka together. Kaya ganun po ngayon. Kapag tayo po ay naging alyado ng Panginoon, yung gospel na yan, mabilis nakakalat at mabilis na mag-i-spread sa ating pamilya. Kapag tayo po, sa aming pamilya po, ang nauna po ay ako. Ang sumunod ko pong kaalyado ay ang nanay ko. Yan. So, Ilan na kayo ngayon? Dalawa na kami. Kaya nung nagamit po si tatay, kasi nung nagkasakit si tatay, nakita na, pagkatapos sumunod nga yan sila Minister Boy, ay ang sarap po. Kapag Ilan na kayo nakikita ngayon, mo, mag-anak? marami na. Marami na kami sa pamilya. Kaya, 100 mahigit. oo. Ang sarap po kasi na makuan mo na iisa ang pananampalataya. Lahat ng magkakapatid, alam na si Lord lang ang kaligtasan. Tanggap namin lahat yon. Purihin ng Diyos. It is for God's glory, ha? Amen. Glory to God talaga Hindi yan. dahil sa ikaw, Oo. kung hindi yung gawa ng Diyos. Nabuhay po sa amin yung Acts tinanggap mo. 16:31. Kahit kay Pastor Fred sa pamilya nila. Acts 16:31, ikaw ang ginamit, di ba? Kaya yung masasabi mo na ang buong pamilya mo ay magkakaroon ng kaligtasan. Yan. Salamat sa Diyos. Kasi pag tinignan niyo po yung old life ko, talagang naman, thank you Lord naman. Thank you to Lord talaga yung sa mga kapatid ko, lalong-lalo na yung mga sumunod sa akin. Alam nila yon. Kahit sa mga pamangking ko, nakakita nung kahigpitan ko. Pero glory to God, binago, at bago pa. At alam ko na yun ang magiging dahilan para sila ay masama sa ganitong gawain. Yan. Thank you, Lord. Ang sabi sa 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin Gagawin nila. niya. Kapag nabuhal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kasama. Lahat po ng hanggat maaari, ang lahat ng
worker na dadalo sa inyo? 2. Ngayon, dahil sa dami ng gawain ngayon, minsan isa na lang. Oo. Ang pangalawa, kaya Coordinate. tayo nagtitrain ng coordinator, siya ang kasama. Yes. Ayun. Yan na po ang pinaka-purpose at masasabi mong kaalyado mo. Thank you, Lord. Kasama mo sa gawain. Ngayon, hindi nyo naiisipin na, ay, coordinator lang ako. Kumbaga, ibibigay mo lahat ang tungkulin doon lang sa worker. Basta, Without you knowing, you already have a purpose. Di ba? Gusto ko lang maghahanda ako ng pagkain. Oo. Marta! Marta. Pero ang pinakamaganda doon, mismo si Lord ang nag-a-appoint sa atin, kaya ka ginawang coordinator, kaalyado ka ng Panginoon sa paghahayo. Salamat sa Diyos. Kaya, truly, si King Solomon dito sa pagkakasulat niya dito sa Ecclesiastes, totoo naman na tamang allies give us strength, protection, and aid. Yan. Kapag ka ikay kaalyado, magbibigay ka ng kalakasan, ng proteksyon, at tulong. Yan, mga kapatid, tulong na kinakailangan sa paghahayo. Napaka-importante sa panahon na ito. Makikita mo yung sinasabi nga na, sino ba talaga ang kaibigan mo? Oh, yung sino? Hindi yung naglalayo sa iyo. Oo. Kahit kaibigan mo, pag ilalayo ka sa gawain ng Panginoon o hindi ka kaalyado sa paghahayag ng magandang balita ng Panginoon, hindi mo kaalyado yan. Oo. Alam niyo kasi, ang world of darkness, marami rin silang kaalyado. Yan. Kaya makikita mo yun. Pero ang maganda dyan, kung magagamit ka doon sa mga kaibigan mo na nasa ganung klaseng pamumuhay para madala mo sila dito. Kaya napakasarap ng yung mga kabataan na nakikita mo na itong mga friends nila na i-invite nila sa ganitong gawain. Napakasarap ng makita yung ganon. Kasi bata pa sila, nagiging ambassadors of Christ na sila eh. Marami tayong Yung kabataan na Ministry of gano'n. Reconciliation. Marami na tayo Oo. ngayon. Yung Marami. Life in the Spirit seminar natin nung last Black Saturday, puro halos kabataan sila. Kaya, bakit ba kailangan natin ng allies? Ba't natin kailangan nito, hindi ba? Yun nga, sinabi natin. Magkakaroon, sila kasi nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng protection, Protection, at saka oo. yung aid, hindi ba? Yung tulong na kinakailangan natin. So, kailangan talaga yon. When we enter into relationship with our Lord Jesus Christ, we are declaring war Against the evil forces of this world. Yes. May battle. Battle. Hindi ka naman po pwedeng lone soldier. Sino naman ang mananalo sa battle kung nag-iisa ka? At ang iyong kaaway, parang andyan ang lahat, di ba? Mabigat. Mabigat talaga. Kaya kapag ka ganitong kwan, once na tinanggap mo si Lord, kaaway mo talaga yung kaaway ni Lord. Yan. Kaya kinakailangan, kanino ka kakampi? Ang tanong lang, sinong gusto mong kampihan? Di ba? Si Lord Jesus Christ o yung kaaway ng Panginoon? Hindi ba? Alam naman natin ang kaaway ng Panginoon, at the end, second death yun. Second death. Kapag kasi Satan ang kinampihan mo, hindi ka dadalin sa mabuti nun. Pasasayain ka lang. Naatatandaan ko, naalala mo nung tayo panahon ng election yun eh. Yung naging example natin, yung kandidato na pumasok sa namatay siya. Ulitin ko lang yung example na yon para maunawaan natin kung sino yung kaalyado mo. 'Di ba? Namatay siya. Ngayon, here comes ngayon. Pumasok siya. Sample lang po daw, pero ito hindi po tunay na ito ang senaryo sa langit, ha? Hindi ito yung senaryo pagka ikaw'y namatay. Sample lang ito, parang ginawa lang itong joke na to para lang diinan natin ang example kung paano ka maging alyado ng Diyos. Pagpasok niya, sabing gano'n niya,
Papasok. Saan ka papunta? Sabi ganun nung nasa guard do sa pagkatapos ng kamatayan niya. Pupunta po ako sa langit. Hindi po pwede. Kinakailangan bumoto ka muna. Ay, hanggang dito ba sa langit merong butuhan? Oo, puboto ka muna. Kinakailangan merong kang mamimili ka muna. Pero bago ka mamili, makapakikita muna namin sa iyo kung ano yung dalawang pipiliin mo. Ang pipiliin mo, it's either heaven or hell. So, panik siya sa heaven. Pag panik niya sa heaven, pinakita sa kanya ng angel kung ano yung tsura ng heaven. So, sa heaven, nag-aawitan, tahimik, at saka masaya ang mga tao, yung ganyan. Walang inuman doon. Walang inuman, walang mga chicks, walang sugalan. Sabi ganun nung politician na namatay, ay, boring. Sabi nga, boring. Sabi nga nun, tingnan mo lang kung ito ang heaven, ha? Sabi nga nun nung angel. Tapos ngayon, ibababa kita sa hell. Sa hell, nakita niya, ang saya. Nandun yung mga kaibigan niya. Andun yung mga nagiinuman, andun yung mga may chicks, andun yung sugalan. Ito ang saya. May drugs Sabi ganun, doon. oo, andun yung mga drugs, andun yung mga wine. Okay, naninigarilyo, lahat sila, nandun lahat ng bisyo nandoon. So, wow, ang saya. Sabi nga, parang hindi ako umalis sa daigdig. Sabi nga niya, okay, di panik na ulit sila doon sa may office. O, mamili ka na. Alin ang gusto mo, yung sa taas o sa baba? Ay, enjoy ako doon sa baba, doon ng kwan. Teka muna, kung yun ang pipiliin mo, may indelible ink, hindi na ka na po pwedeng magbago ng pili mo. May indelible ink yan. Hindi ka na maaaring magbago. So, pinili niya yung sa baba. Pagkatapos, ay di, bababa na siya ngayon. Pagbaba niya, ay bakit ganun? Biglang dumilim, di ba? Dati aliwanag puro yung mga nagkikitaba ng mga kwan. Bakit biglang dumilim? Pagkatapos ang baho. Pagkatapos ba't ang pumangit na lahat yung mga tao? Pagkatapos hindi naman ito yung nakita ko kanina. Tapos ganun nga nung angel, bakit? Kailan ka ba mumoto? Sabi, kailan mo ba nakita? Kahapon. Ay, campaign period yun. Ngayon na ang election. Hindi, kahapon pa yun. Mali na yung kwan mo. Kaya nung bumoto siya, hindi na pwedeng baguhin. So, yun po ang ating kan. Kanino kang aliado? Kay Lord o kay doon sa kaaway? Mamimili ka talaga. It's a choice. It's a choice. Pipili ka talaga kung kanino ka aaliado, kanino ka kakampi. Hindi na pwedeng baguhin. Kung ano yung nakasulat Oo, yung na stamp of inoto mo. ownership kasi Yun. kay Lord, ang stamp of ownership mo, Holy Spirit. Ang stamp of ownership mo, doon sa kaaway, nako, yun yung nasa Revelation, yung tatlong sais. Yun. Hindi ba? Kaya, kinakailangan mamili ka talaga. Kaya doon sabi nga, Ephesians 6:1-2, tandaan natin, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ang si Satanas po, ang kaaway, hindi magpapakita yan na pangit agad. Hindi magpapakita na mainit agad, hindi magpapakita na mabaho siya. Pakikitaan kanya ng maganda. Sisilawin kanya sa kayamanan, sisilawin kanya sa pera. Yan po ang ipakikita sa iyo ng kaaway. Pero without you knowing, sabi nga, if you love the world, diba? Ano yung tanggap mong salita? What will you profit if you gain the whole world Yes. but lost your soul instead? Yun yung naging sample ng makuha mo man yan, lahat ng kayamanan, lahat ng saya. Di ba? Lahat ng saya, nasa iyo. Oo, kasi lahat ng ganito, katulad ng Luke lahat ng 16. Natatandaan niyo yung Luke 16, yung mayaman na namatay kasabay ng pagkamatay ni Lazarus. Hindi ba? Nakita niya si Lazarus, kapiling si Abraham, ang sarap ng buhay. Samantalang nung nabubuhay itong dalawa na to, si Lazarus palaging nando sa gate ng mayaman. Nagbebeg, hindi niya binibigyan nga ng limos
ano lang, nagpasarap siya ng gusto sa buhay. Pagkatapos siya nandun sa Hades, o kaya yung tinatawag nga nilang, sabi ko nga nung pinag-aaralan ko yung, palagay ko ito yung itinuring nilang impyerno. Kasi nasa Hades na siya pero nakikita niya pa yung wala pa yung final judgment. Naghihintay pa siya. So, yung si Abraham nandun na siya sa piling ni yung mayaman si Lazarus nandun na siya sa piling ni Abraham. Samantalang itong mayaman na namatay na hindi niya ginawa yung alam mong masama doon, hindi naman sinabi na yung mayaman salbahe. Ang malinong mayaman, yung knowing the good thing that you should do and yet you did not do it, sin of omission. Hindi siya, wala namang sinabi ng sin of commission Hindi naman sinabi doon sa parable na yun na gumagawa ng masama yung mayaman Mayaman siya na hindi niya ginamit ng tama ang kanyang kayamanan. Hindi siya tumulong sa mahihirap, hindi niya ginamit yung kayamanan niya sa pag-spread ng Word of God. Yun ang kasalanan ng mayaman. Pero nung nandun sila sa Hades, sabi niya, sana man lang idip yung kanyang yung daliri para malagyan ng yung kanyang paghihirap ay magkaroon ng kaginhawahan. Sabi gano'n ni Father Abraham, hindi pwede. Sabi niya, may malaking halang. May harang tayo. May malaking pit. Sabi gano'n niya, hindi po pwedeng yung nandyan ay paparini at ang narini ay hindi po pwedeng dyan. Wala nang lipatan, mga kapatid. Sa Hebrews 9:27, once you're dead, judgment comes. judgment. Oo, judgment comes. Kaya yun na yun. Yun ang dapat malaman ng mga tao na hindi dapat magpasarap sa buhay dahil meron pang buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan ang gusto mo? Buhay na walang hanggan kasama si Kristo o buhay na walang hanggan nasa baba ka, second death? Walang hanggan yun. Buhay rin yun. Hindi yun buhay, kamatayan na walang hanggan. Second death ang tawag doon. Yung isa, second life. Life po yun. Kaya, sabi nga ganun dito, hindi tayo, wala tayong giyera against flesh and blood. Hindi tao ang kaaway mo. Ang kaaway natin, spiritual forces na nandito sa mundo. Yan. So, doon sa 1 John 2, 14 to 15. Ito yung isang prayer ka to. Ang bilin ni John, Oo. sa Tagalog ka babasahin, 14 to 15. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Amen. So lahat, sinulatan na. Mga ama, mga anak, mga kabataan, wala na itinira. Babae, lalaki, binibilinan, pinangangaralan na huwag sumabay sa takbuhan ng mundong ito. Yan. Yung takbuhan ng At mundong actually, ito. doon sa John 3:16, for God so loved the world, mahal ng Panginoon ang buong kasanlibutan. Pero ang sabi ng ganon, ang wag mong mamahalin yung sistema ng sanlibutan. Kasi, pag tinignan, parang kontra siya ata, sister, sabi nga, do not love the world or anything in the world. Samantalang doon yung John 3:16, for God so loved the world. Di ba? Kasi dito po sa mundo na ito, nandito po yung evil forces na tinatawag. Tandaan natin, si Satan, dito ibinagsak. Dito siya, meron pa umiiral pa yung buntot niya. Buntot na lang yan. Napagtagumpayan na ni Pero Jesus patay yan. na yun. Patay na yan. Oo. Kaya lang, kapag hindi mo alam, kaya nga kinakailangan, you should be in Christ para magkaroon ka ng kapangyarihan
na ipinangako ng Panginoon para mapaglabanan mo ang evil forces in this world. Kinakailangan yung binigay na tulong ng Panginoon, sabing gano'n niya, nang pagpanik niya sa langit, may iniwan siyang katulong ng bawat isang mananampalataya para mapagtagumpayan ang sanlibutan, yung sistema ng sanlibutan, who is the Holy Spirit. The advocate, The advocate, the paraclete, the who helper. is besides you Yes. and will help you convict and convince what is right and What what's is wrong. And who will be with you wherever you go till the end of time. Hindi ka iiwanan. Yan po ang napakaganda sa lahat ng mananampalataya. Kasama mo ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na spirito na pinadala niya. Okay. Ayan, napakaganda. ganito. Yan. Di, wala naman kami ginagawa sa bahay. Hindi kami makalabas. Wala rin kami driver. Mainit. Lahat na. Tingnan ko na reflection. Lord, tingnan mo yung mga tao. Kasi nasa Antipolo kami. Naglalakad, walang sa pinumpaa. Merong nagpapapako sa krus. Merong namamanata. Tinanong ko yung sarili ko, Lord, hanggang kailan ito? Itong mga taong ito na religiously doing What they thought what they saw, hanggang What they kailan? thought is right. Ang alam nila, pag sila ay naglakad ng nakayapak, yun ang panata nila. Papanik sila sa Antipolo. Yung iba nagkakarga ng krus. Dahil sa kainta, nandun po yung mga penitensya, yung mga nagpapapako. Sarsuela. Yun. Okay, tanong ko ito sa sarili ko, Lord, Hanggang kailan? ano kaya sa Lunes? Ano kaya ang mapapanood mo sa television? Noong Holy Week, haba ng damit. The Lord is good and to be highly praised. Ako'y nauuhaw. Yung lang, sa the last words. Oo. Lord, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang Ang ginagawa. ginagawa. Yes. Pati yung isang makasalanan, kung tawagin mo doon sa Tagalog, mandarombong. Oo. Jesus, isama mo ko sa paraiso. Today, You will be you will be with me in paradise. in paradise. Tanong, huwag kayong magagalit sa akin. From now on, hanggang sa susunod na naman, Na next year, pag next year, huwag na dadaan mo ng Pasko. Ano kayang mapapanood mo sa TV? Ano kaya ang pinapanood ng mga bata? Hubad? alam nyo, yun ang- Kalahati? itong ating missional na to, itong ating God is global and so on, I am an ally. Ito po ay napakahalaga lang lalo na sa mga kabataan ngayon. Mga kapatid, mga magulang, unahin po natin ang ating household. Paggamit tayo para yung Act 1631 ay mabuhay sa ating pamilya. Unahin natin ang mga kabataan ngayon na nalululong sa mga hindi tamang mga practices. Kaya i-involve po natin sila sa mga gawain tungkol sa Panginoon. Kaya nga sabi nga noon, yung ating children's ministry, pasiglahin natin. Isama po natin ang ating mga anak. Paglinggo, ay mga magugulo sila, maiingay. Wag po, meron pong separate na grupo na hahawakan sila. May mga teacher po tayo pag Sunday, mga kapatid. Para sila man ay makarinig tungkol sa Panginoon at matuto sila. Pati Diba? lalo kabataan. Lalong-lalo na ang mga kabataan. Alam niyo po bang yung isang parent sa aming school na siya ay teacher sa high school, sa
Umiiyak po yun. Sabi niya, grabe na ang mga kabataan ngayon. Kung magmura, grabe, parang ang lulutong. Lalong-lalo kasi doon sa may bandang lugar namin, medyo marami-raming mga No mga permanent. oo, mga no permanent, yung mga na ang tawag sa kanila ay mga deprived of good things, di ba? Medyo mahihirap. Pero ano ang natututunan ng mga bata na yon? Dahil sa mga magulang very busy na maghanap buhay, magkaroon lang sila ng pagkain sa kanilang hapag. So, ang barkada, grabe. At napaka-wild. Buti na nga lang nakapag-aaral pa, na pumapasok pa. Pero ang napipick up nila ay mga values na hindi tama. So, paggamit tayo mga kapatid, kung ano't ano man, sabihin ganun, ay, mahirap yan, masasabihin na naman ng magulang, pakialam. Kaibiganin natin sila, yung mga kapitbahay natin, para pagkatapos makakausap natin yung mga anak, yung magulang, para yun namang mga anak nila, doon po sa amin sa Antipolo, medyo mabigat-bigat din po. Pero ang alam ko, may paggalang po sila. Alam nila na si Pastor Fred, at salamat sa Diyos naman, na gumagalang yung mga nasa paligid namin. Thank you, Lord. At dati-rati nga, nakakapag-hold kami doon ng yung summer class. At yun nga, paggamit tayo. Marami pong bagay na maaari tayong magamit para itong ating topic na to na God is global ay magamit natin. Ngayon, papaano ang gagawin Yes. ng magulang, ng church, ng school, ng office, o anumang bagay na makapapalapit sa kanila sa Panginoon. We become allies of God when we are in Christ. Amen. 2 Corinthians 5:17 to 20, ko na nga mga basa. Amen. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them, and He has committed us to the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So dito po gagamitin tayo. We become ambassadors of Christ. Because we are self-sufficient and the world is a long way from being the paradise of peace and love that God originally designed. Hence, being an ally of God is so important para matupad po itong ministry of reconciliation. There are countless people who need to hear the good news that God is their ally and see the truth animated in the lives of others. So we can't be saviors. Only God can save. But together we can reflect God's love wherever we go and we can work for a change in the world around us. Ito po matutupad po yung Great Commission in Matthew 28, and that is our calling and responsibility. So, before na isara po namin itong napakagandang topic na to, babati po muna kami sa mga may birthday sa araw na ito, na April 9. Ngayon po ay holiday at sabi nga ganun, tayo lang raw ang bansa na nagse-celebrate ng defeat. Kasi Bataan Day ngayon eh. Pero happy birthday sa ating mga kapatiran sa April 9 na ito, Sister Allen Bacani, apo na namin sa pamangkin yan. Si Brother Rafael Manukay, Brother Jonathan Panganiban, si Sister Beatriz Villanueva, Sister Chelsea Ancaya, Brother James Tatlong Maria, Sister Lia Montinola. Hindi ko alam kung kamag-anak ko itong si Lia. Ha? Kamag-anak namin. Apo ni Corazon. Montinola kasi sila. Salamat sa Diyos. So, happy anniversary din kay Brother Greg at Sister Rosie Magtibay na ating manggagawa. Salamat sa Diyos at alam ko na lahat kayo ay masaya sa araw na ito. Sige, babating tayo ni Brother Bong.
anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, happy birthday, happy anniversary. At yung pong araw na to, doon na sinabi Fall of Bataan, ito po pinalitan na nila. Araw ng kagitingan. Yan, para maging very good talaga yung pakinggan, hindi fall, di ba? At si Pastor Fred ay recap mo ang ating naging Okay. topic ngayon. Ayan. Remember, itong gawain na to, doon sa 2 Corinthians 5, verse 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Hindi po natin magagawa ito kung wala ang Panginoon. Hindi po tayo ang magsasave. The Savior is God through our Lord Jesus Christ. Kaya ito ay isang paanyaya or an altar call for those people who have not yet accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Iniimbita ko kayo sa isang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo as our Lord and Savior. He is the Messiah, He is the global. Son of the living God. Sumunod po kayo sa akin yung mga nagnanais na maging alay ng Panginoon. Amen. Dakila naming Ama, Dakila naming Ama, mapagpala at nagmamahal na Diyos. mapagpala at nagmamahal na Diyos. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa lahat sa lahat ng aking mga kasalanan. ng aking mga kasalanan. Itinatakwil ko rin Itinatakwil ko rin ang lahat ng gawaing masama ang lahat ng gawaing masama na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. na hindi kaaya-aya sa At iyong paningin. tinatanggap kita ngayon At tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sariling tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Thank you, Lord, for this new life in Christ. Thank you, Lord, for this new life in Christ. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Gamitin mo ako Gamitin mo ako upang sa ganun upang sa ganon ang ibang tao ang ibang tao ay madala ko naman ay madala ko naman sa iyong harapan. sa iyong harapan. The ministry of reconciling people Amen. back to you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. and amen. God bless us. Salamat all. sa Panginoon. See you again on Thursday, mga kapatid. At tayo'y magsasara sa isang repeat new song of the week entitled, Ikaw o Aking Diyos, composed by Sister Mariam D. Guzman. Ikaw o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa.
Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ikaw ang aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahinahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay.